Kamusta kayo mga libag at mga karayuma? Nyolo, the third, nandito naman po para magbigay po ng reaksyon ukol po dito sa payag ni Bongo dahil nga po dinawit siya ni Garma. Ay, syempre, automatiko sasabihin niya at magdi-deny sila. Xi Jinping. Di ba? Kasi dinamit nga siya dinawit siya ni Garma dito sa Davao Model. Na kung saan etong mga kapwa natin mga Pilipino na nalulong sa droga ay kada may napapatay po ang kapulisan, meron po silang tumataginting na 10,000. Di ba? Ganun po tayo ng panahon ng Duterte. Ngayon, may payag po si Bongo, pakinggan natin. Bongo, who was special assistant to former President Rodrigo Duterte, denies any involvement in the operations of the police during the previous administration's anti-drug campaign. Lupit, di ba? Special assistant to the president ka. Wala kang kinalaman. Parang ang labo, no? Parang ang hirap paniwalaan. Kaya, no? Parang ang layo, no? Parang, naku. In a statement, Go says he had no direct or indirect participation in Ayan, the war. sabi niya, I have no participation whatsoever, directly or indirectly, in the operational requirements on the war on drugs. Oh, talaga lang Parang hirap, no? Parang hirap paniwalaan, no? Parang too good to be true, eh. Drugs operational requirements. Retired Police Colonel Reyna Garma earlier alleged Go had coordinated with National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo in setting up a system to give police officers cash incentives. Kasi hindi natin mababaliwala yung ginawa ni Garma. Kasi nga may meron pa siyang diagram na pinakita na parang tumutugma talaga sa lahat ng nangyayari. Sa sinabi ni Padilla, sa sinabi ng ibang kapulisan na may tinatatanggap silang 10,000. Pero mo 10,000 to 1 million depende sa target. Di ba? Sadyang nakakalungkot lang po kasi nga po, ang nagbunyag pa ay isa na namang kababaihan. Katulad ni De Lima, ayan po, nagbunyag sa kabulukan ni Duterte. Ngayon naman, nabunyag na naman ang kabulukan ni Duterte through Garma. Samantalang yung mga lalaki ng mga pulis dyan, di ba? Tiklop! Tiklop! Every drug suspect in the drug list killed. According to Go, he also had no hand in the office of the president's finances since that. Sabi niya, let me be clear, walang kinalaman ng aking opisina sa operasyon at organisasyon ng kapulisan. Hindi rin ako mismo humawak ng pera ng opisina ng Pangulo dahil hindi ang parte ng aking tungkulin noon. Parang mali paniwalaan eh. Ha? Parang wala nang paniwalaan. Kasi nga nung nandiyan si Digong, puro ang banggit niya. Sabihin mo kay Bong. Ha? Hugas kamay na. Hugas kamay na po ha. Ito na po mangyayari dyan. Sunod-sunod na pag-hugas kamay na to. Bato, Bongo, Digong. Ayan po, mga hugas kamay yan. Leonardo. That was not part of his mandate under the previous administration. He also denied the existence of a reward system being implemented before in exchange for anyone's life. Meron reward system, Mr. Bongo. Yung mababang kapulisan pa nga yung mga unang interview ng EJK, inamin nila na 10,000 sila kada patay nila. Inamin nila mismo eh, bago pa magsalita yan si Garma. Inamin nila. Hindi nyo na madidinay yan. Aminado sila nun. Aminado na bago pa lumabas si Garma. Alam na yan sa committee yata ni Dan Fernandez yun o ni
Abante, doon niya nagkaalaman eh. Na yung pulis, inamin na tumatanggap sila ng 10,000 kada may pinapatay. Go then calls for an impartial investigation into Garma's statements, calling it clear diversionary tactics to muddle the supposed truth about her participation in an alleged murder plot. In September, Garma and Leonardo were tagged as masterminds in the 2020 killing of Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. During the House Quad Committee hearing on Friday, October 11, Garma told lawmakers that she facilitated meetings between Leonardo and Go until the two men Tsaka allegedly detalyado yung sinabi ni Garma. Detalyado yon, mahirap yon, detalyado. 'Di ba? Nabuking ni ano yun eh. Nabuking ni Paduano na nagkita-kita sila kasama si Duterte, dinideny pa nila. Oh. Yun din ang binuo ni Garma, nagkita-kita sila noong 2016. Nagkita-kita sila. Yun din. Yun nabuko ni Paduano. 'Di ba? Ang gawin mo na lang dito, Bongo, kung talagang hindi totoo to, kasuhan mo si Garma. Oh. Diba? Kasuhan mo si Garma. Oh, kung hindi totoo to, kasuhan mo si Garma. Para magkalabasan talaga sino nagsisinungaling. Oh, kasuhan mo si Garma, 'di ba? Sabi mo hindi totoo, paninira lang. Kasuhan mo. Kasi hindi mo maano to si Garma. Ang tagal nito sa Davao. Kaya hindi mo papasinungalingan ng mga sinasabi niya. Mahirap balihin ang sinasabi ni Garma. Matagal nito sa Davao. Ilang taon sa Davao to? Oh. Paano maano yung ano ni Garma? Ang tagal sa Davao nito. Sino ba ang absorb sa kanya kundi si Digong na Davao? 'Di ba? Inano pa nga siya eh. Binanggit ka pa nga niya bago siya umamin eh. Siya pa lumapit sa iyo. Oh, sino ba daw hindi nakakilala kay Bongo? Dahil yan ang talaga malapit kay Duterte. Hindi man tiga Davao to. Hindi man siya tiga Davao na origin niya Davao. Pero ang tagal niya na-assign doon. And nakita ni Duterte yung galing niya. Kaya nga, di ba? Kaya nga ginawa siyang nung sa isang video, sabi, oh sige, general ka na. Ganun kalakas to si Garma kay Digong. Binabayo. Diba? Kaya kung para magkaalaman, kung di totoo, kasuhan nyo to si Garma. Tingnan natin, para magkaalaman, di ba? established direct communications. Garma claimed that Leonardo also reported to Go whenever an individual died in police operations, so it could be included in his weekly report and requests to refund operational expenses. Oh, ayan po. Di ba? Yan po ang ating reaksyon dyan tungkol dito kay Bongo na dinawit po ni Garma sa Davao model na kung saan po pumapatay po ng adik, kahit anong adik, patayin 10,000 yan. Pag big fish, abot hanggang 1 million. Pati nga po yung kay Alili, in-sniper ng tiga Region 7. Pero mo doon umabot, from Region 4A, Region 7 yung dumali. Ang tanging solusyon para magkaalaman, kasuhan nyo si Garma. Tingnan po natin. Kasi malaking malaking pasabog to ni Garma at maraming Pilipino naniniwala na talagang legit ang sinabi ni Garma. Legit.